Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah aqidah, tuloy natin yung taswir at yung isang bahagi ng hadith, yung natalakay natin nung nakaraan, yung inutos ni Ali kay Hayyaj al-Asadi na siyempre natutunan niya rito mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sa panahon na ito, yung mga Muslim nakaabot na ng Iraq, nakaabot na ng Egypt, at nakita na nila yung iba't ibang mga shirk na ginagawa ng iba't ibang mga tao. So ito yung utos ni Ali sa kanya. Siyempre ito, applicable lang ito doon sa teritoryo ng mga Muslim. Pag hindi teritoryo ng Muslim, di natin pakikialaman yun. So, sabi niya, Qala li Ali, radiyallahu anhu, ala ab'athuka, ala ma ba'athani alihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ipapadala kita para gawin ng isang bagay na pinag-utos sa akin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An la tada suratan illa tamastaha. Huwag kang mag-iiwan ng anumang picture o estatwa, rebulto, liban na lang nabuburahin mo ito o sisirain mo ito. Wala kabran mushrafan illa sawaitaha. At hindi ka mag-iiwan ng anumang libingan na nakaangat sa lupa, liban na lang napapatagin mo ito. Kailangan mapapatag. Pero syempre, yung pagkakapatag na tinutukoy dito, yung wala siyang building sa ibabaw. O kahit nga lapida kahit lapida, hindi pwede. Nicho, yun yung mga tatanggalin. Pero may iwan sa kanya yung meron lang sapat na mga isang dangkal na lupa sa ibabaw ng libingan para lang makilala na may nakalibing doon. Yun lang ang silbi nun. Tsaka para magkaroon ng sapat na espasyo na hindi rin ito basta-bastang mahuhukay ng hayop. Kasi meron mga hayop na naghuhukay, lalo na kung meron silang maamoy, mga ganung bagay. So yun lang yung matitira. Konting lupa sa ibabaw ng libingan. Pero magkaroon dito ng ultimo lapida, ilaw, at lahat na may kinalaman dito, kandila, bulaklak, hindi pwede. Hindi pwede magkakaroon ng ganoon. Kaya nga dun sa mga sementeryo dito sa Pilipinas para sa mga Muslim, may kita mo talaga yung mga paglabag Merong may bubong, merong may asintada, merong may lapida. Kailangan pang mapabatid sa mga tao, inshallah. So yung mga ganong bagay, dito sa Pilipinas, di ba? Maring merong ganong libingan, nasa loob naman ng teritoryo ng mga Muslim. O merong otoridad yung mga Muslim. Muslim yung mayor, o Muslim yung governor, Muslim yung kapitan ng barangay. Yung mga ganong bagay, ano pa rin Hindi sila basta-bastang pwedeng papakialaman kasi maaring magkakaroon ng komplikasyon. So hindi rin basta-basta ito. Hindi basta-basta. So yung iniutos ni Ali kay Hayyaj al-Asadi, doon sa mga lugar na meron silang direkta o kompletong otoridad. Hindi ito sa lahat ng bagay. So nga, dito natalakay na natin tungkol doon sa surah na buburahin. Ngayon sumunod na bahagi ng hadith, ito na nga, wujubu taswiyatil kubur al-mushrafa al-aliyah wa hadmul kabab al-mabniyah alayha. Ang obligasyon daw na patagin yung mga nakaangat na mga libingan at pagwasak sa mga dome. Yung kabab, yung dome na kasi nilalagyan nila ng musoleo mo. Kahit anong building na meron sa ibabaw ng libingan o nakapaligid sa libingan. So dapat daw yung wasakin. So ngayon, lilinawin natin muli yung tungkol sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napaligiran na siya ngayon ng Masjid an-Nabawi. Pero nga, hindi siya maituturing na merong building sa ibabaw niya. Kumbaga kasi ano yan, ang nangyari,
doon. Bakuran pa rin yun, nananatili yun na bakuran yung kanyang lugar. At meron man doong inilagay na green na bubong, yung ngayon dome na green, di ba? Tutusin, pwede mga alisin yun eh. Pero ngayon nilagay nila yun bilang karagdagang proteksyon kasi marami nang nagtangka. Nalapastanganin yung bangkay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huhukayin o ano pa man. So hindi natin alam kung ano yung dome kung ano pa yung karakteristik ng dome na yun na kumbaga mapoprotektahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga yung dome na yun, hindi yun nilagay para sa anumang kadahilanan. Liban na lang para maging proteksyon doon sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maaring hindi siya mapapabilang dito. Kasi dito, yung mga tinutukoy dito ng mga libingan na matataas, obviously, inilagay sila sa layunin na magkaroon ng gusali sa ibabaw ng libingan. Pero hindi naman, yun ang layunin doon sa Masjid an-Nabawi. Kumbaga, may ibang dahilan at hindi ito. Kaya nananatili yung bubong doon. Ngayon nga, kung maaari nang tanggalin yun, pwede mo yung tanggalin kahit kailan. Walang kinalaman yun doon sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amru bitamsis suwar lima fihi minan mudahat bikalkilla. Ngayon nga din pinag-utos ni Ali na burahin, tanggalin ang lahat ng mga rebulto o mga larawan ng may buhay dahil ang mga ito ay gumagaya sa paglikha ni Allah. Wa amru bitaswiyatil kubur lima fi ta'liyatiha min alfitnati bi arbabiha wa huwa min wasail asyirk. Ganyan din ipinagbawal at kumbaga ipinag-utos yung pagpatag sa mga libingan dahil ito ay nagdudulot ng fitna sa mga tao. Lalong-lalo na kapag pinaganda masyado yung libingan. Di ba nung ginagawa ng mga Sufi sa kanilang mga santo, ginagawa nila ng building dito at nagiging masjid na kalaunan. Katulad ng mga Katoliko. Diba? Kung saan ultimo yung lugar na inapakan ng kanilang santo, ginagawa nilang templo, ginagawa nilang shrine, na doon sila gumagawa ng kanilang mga gawaing pagsamba. Ultimo paa. Di ba? Paa ng santo, kung ano pang bahagi ng katawan nila, bangkay na yun eh. Tapos hugasan pa ng tubig, tapos yung pinaghugasan ng tubig, iinumin nila, ipupunan sila sa katawan nila. Diba? Napakatinding fitna. Kaya kabilang ito doon sa Saddud Daria, pagsasara ng pinto ng kasamaan na papatagin ang mga libingan at sisirain, buburahin ang mga rebulto at mga larawan ng anumang may buhay. Sumunod daw usapin, mahukmul musawwiru fi nafsihi. So ano raw ang hatol doon sa gumagawa ng mga imahe. So ito pangkalahatan na ito. Gumagawa ng rebulto o nagpe-painting ng mga bagay na may buhay. Either sinasadya, kumbaga mga rebulto at painting na sinasamba o rebulto painting na hindi sinasamba pero may buhay. Ang kinakatawan nito ay bagay na may buhay, tao, hayop at iba pa. Inkasida bitaswirihi almudahat bikalkillah o amil suwar litubad min dunillah kasani il asnam wa nahwiha fa huwa kafirun wa amaluhu hada munafin litauhid. So ito yung pangunahing distinction sa kanila. Kung yung tao ay gumagawa ng rebulto para gayahin ang paglikha ni Allah. O ganyan din picture painting. Okay, gumagawa siya ng mga imahin at rebulto upang sambahin liban kay Allah. Katulad ng gumagawa ng mga Santo Niño, di ba? Mga Mama Mary at iba pa. Yung marami sa kanila doon sa Paite, sa Laguna. So, ang tao na ito ay malinaw na kafir. Kahit pa nagpapakilala siyang Muslim. Kaya ngayon nga, sa banala merong Fa'amma man lam yaksud biha al-ibadatu walal mudahat fahuwa fasikun sahibu dambin kabirin
muta'arridun lil wa'idi asyadidi wal uqubati al baliga. Kaya kung yung ginawa niyang rebulto o painting o picture ay hindi upang sambahin o paggaya sa paglikha ni Allah, pareho lang, makasalanan pa rin siya. At mapapabilang pa rin siya doon sa pag-uutusan ni Allah na buhayin. Bigyan niya ng buhay yung kanyang nilikha sa kabilang buhay. At hindi niya magagawa. Na dahil doon, makakatanggap siya ng matinding parusa. Dito sa lupa, nakagawa na siya ng matinding kasalanan. At binigyan na siya ng matinding babala. Pero kapag sinuway niya ito, yun, maaaring hindi siya magiging kafir kung Muslim man, di ba? Maaaring hindi magiging kafir. Mal maksudo bisuwari al-muharrama. So ito naman, yung mga picture na ipinagbabawal. Ano yung tinutukoy dito? Hiya suwarul hayawanat dawatul arwah. Fa amma syajar wa nahwuhu mimma la ruha fihi fala yuhram. Ang tinutukoy na ipinagbabawal ng mga estatwa o mga picture ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na i-display, ito daw yung mga bagay na may buhay. Katulad halimbawa ng mga hayop o tao. Pero halimbawa puno. Gawa ka ng painting ng puno. O kahit rebulto pa ng puno. Diba? Wala namang buhay. Hindi ito pinagbabawal. Insyaallah. Mal-illatul lati liajliha hurrimat taswir wa kayfa adamat uqubatut taswir. Ano daw yung dahilan? Na dahil dito ipinagbawal ang paggawa ng rebulto, pagpipainting ng mga may buhay, at bakit matindi ang kasalanan at parusa sa gumagawa ng mga ito. Sinabi, unang-una hiyal musyabahatu bi khalqillah wa tarkul adabi ma'allah. Ito daw kasi ay paggaya sa paglikha ni Allah. Kumbaga kinukumpetensya mo si Allah. At kawalan ng mabuting asal kay Allah. Kumbaga nilalapastangan nila si Allah. Lianna Allah Ta'ala lahul khalqu wal amru fahuwa rabbu kulli shay wa malikuhu wa khalikuhu. Dahil si Allah, siya ang tagapaglikha at siya ang tagapag-utos, tagapamahala. Siya ang Panginoon ng lahat ng bagay, tagapagmay-ari at tagapaglikha sa mga ito. Wa huwa alladhi yusawwiru jami'al makhluqati wa yaj'alu fiha al-arwah allati tahsulu biha al-hayat. Si Allah, siya nagbibigay ng hugis sa lahat ng mga nilikha at nagdudulot na magkaroon ng mga ito ng kaluluwa na dahil dito nakakamit ng mga bagay na ito ang buhay dahil sa kaluluwa na ito. Fal musawwiru lamma sawwara as-surah ala shaklin ma khalaqahu Allah Ta'ala min insanin wa bahimatin sara musyabihan li khalqillahi fasara ma sawwarahu adaban lahu yawmal qiyamah wa kullifa an yanfuka fiha ar-ruha wa laysa binafikin. Yan nga, yung gumagawa ng mga rebulto at mga picture ng mga bagay na may buhay sa anyo ng kumbaga nilikha ni Allah na may buhay katulad ng tao o hayop, siya ay kinukumpetensya niya si Allah sa paglikha. At dahil dito siya ay parurusahan ng matinding parusa sa kabilang buhay at siya ay oobligahin na bigyan ng kaluluwa yung kanyang nilikha. Pero hindi niya yun magagawa. Dahil doon parurusahan palalo siya. Fakana syaddan nasi adaban lianna dambahu min akbarid dunub. At ang gumagawa doon ng mga rebulto at mga picture ng may buhay, sinasamba man o hindi, ay mapapabilang sa mga tao na magiging matindi, pinakamatindi ang kanilang parusa, pinakamatindi ang parusa sa kanila, dahil siya ay gumagawa ng matinding kasalanan, nakabilang sa mga kasalanan. Fataswiru suwaril hayawaniya, fataswiru suwaril hayawaniya, tashabbu bikhalkillah, wa khadibun waftiraun Allah wa tamwiyihi wa tazwirihi falidhalika zajara syar'u anhu.
Yung paggawa daw ng mga rebulto o mga larawan ng mga bagay na may buhay ay paggaya kay Allah, o pakikipagkompetensya kay Allah. Siyempre kasinungalingan at pag-iimbento ng kasinungalingan laban kay Allah. Ito rin ay isang uri ng panlilinlang at pandadaya. Dahil dito, ipinagbabawal ito sa batas ng Islam. Alhamdulillah. So, itong bagay na ito, siguro iniisip natin ngayon, hindi naman tayo malilinlang ng mga rebulto, di ba? Ba isipin ng tao, gagawa siya ng rebulto. Kasi hindi naman malilinlang yung mga tao, alam naman nila, rebulto ito eh. Pero kasi, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na sa mga nakalipas na panahon na nagiging mas mukhang tao na yung mga rebulto, di ba? Yung mga rebulto pa nga nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang ano lang eh. Ginawa lang na hugis, may ulo, may kamay, rebulto na. Eh lalo na nung mga panahon na hugis tao na talaga yung mga rebulto. So magiging mas matindi na panggagaya yun na ginawa nila. Yung makikita natin sa mga simbahan, halimbawa, diba? Rebulto ni Mama Mary, lalo dito rebulto ni San Gabriel, tiba-tiba pa. So mas mukha na silang tao at mas ano talaga, mas matindi yung anyo ng panlilinlang, paggaya at pamimeke sa paglikha ni Allah. At panghuli, alhamdulillah, ang buod ng usapin na ito, yun kasamot taswir ila iddati aksam. So meron daw iba't ibang magiging uri ang taswir at merong iba't ibang hatol dito. Una, jaiz. Sa pinahintulutan ng paggawa ng mga picture o kahit nga rebulto, di ba yung hugis? Para sa mga, yun nga, kasyajari wa mala ruha fihi. Para sa mga puno o anumang bagay na walang buhay. Gawa ka ng rebulto ng ano, tatsulok, pyramid. Wala namang buhay yun eh. Walang problema. Walang problema. Kaya ngayon marami sa mga masjid na naitayo, yun ay naging dekorasyon nila eh. Hindi, kung yung mga simbahan na ikilala sa mga rebulto, yung mga masjid, lalo na yung mga naitayo nung unang panahon, puro geometric yung pattern. May magagandang mga pattern. Yun yung pampaganda nila. Pangalawa, yung as-suwar al-mujassima wa tamathil muharram bil ijma. Yung suwar lang mujassima, ito na yung mga rebulto nga. Kasi pwede siyang tawaging sura din eh, yung mga rebulto. Kasi 3-dimensional. Hindi katulad ng picture, flat lang, yung mga rebulto, pag tiningnan mo sa likod, may hugis pa rin. Sa gilid, may hugis pa rin. Sa ibabaw, sa ilalim, may hugis. So 3-dimensional siya. Sa pinagbabawal ito, ayon sa pinagkakaisahan ng mga Muslim. Mala dallalahu walaysa bijismin muharram inda jamhuril ulama li umumi al-adilla. Yung suwar al-mujassama, hindi nakikilala bilang ano eh, yung kumbaga anumang hugis na merong anino. So dito, kung meron man daw hugis na walang anino, kumbaga drawing lang talaga siya. At hindi siya kumbaga physical na bagay, hindi siya rebulto. Pero nga may buhay, pinagbabawal pa rin ng karamihan sa mga scholar ayon sa pangkalahatan na patunay. Gayun din paghuli, yaral baad at tasamo fiha ammat bihi albalwa min ithbati syaksiyat kasuwari hafaidin nufus wa hifdul aman wal hukuk wa dalika bimikdari ma yafi bilgardi ad darura. Pero tungkol naman doon sa mga ID picture, kaya picture para sa mga passport at iba't iba pang mga dokumento, sa maaari magkakaroon ng pagpapahintulot sa mga ito dahil meron itong layunin. May pangangailangan. Merong pangangailangan, alhamdulillah, na kumbaga hindi ito ginawa lang basta-basta. O lalo na hindi naman iniugnay ito sa anumang gawaing pagsamba.
So, pwede. Pwede kang magpapapicture ng ID picture o picture na lagay mo sa Facebook, profile picture at iba pa. Siyempre, hindi nabanggit dito yung usapin tungkol sa mga digital na picture. So, pwede kang magtatabi ng picture sa cellphone, walang problema. At kahit nga yung mga scholar, nabanggit na rin nila nung nakaraan. Maaaring nakaprint yung picture, pero hindi mo naman dinidisplay. So, pwede rin, inshallah. Pwede rin. Pero yung merong malinaw talaga na pagbabawal, yung picture ng may buhay tapos naka-display o kaya rebulto ng inilalarawan dito ay bagay na merong buhay, waliyadu billah. Na yun nga, yung pinagbabawal ng mga picture at mga rebulto na alhamdulillah nilinaw sa atin ng mga scholar na dito, kumbaga may kita natin malaking pinagkaiba talaga ng Islam sa iba pang mga relihiyon. Iba mga relihiyon, bahala na, wala silang pakialam dyan. Actually, malaking negosyo pa nga sa kanila yan eh. Yang paggawa ng mga rebulto, malaking negosyo. Tapos may kita mo doon talaga yung kabalintunaan, yung taliwasan. O, di ba? Hanggang sa tinanggal na nga nila doon sa 10 utos ng Diyos. Yung pagbabawal ni Allah na gumawa sila ng mga larawan ng anumang may wangis, ng anumang nasa kalangitan at lupa na may buhay. Tinanggal nila yun eh. 10 utos ng Diyos. Hinati nila yung unang utos, tapos tinanggal nila yun. Kaya yung mga nakadisplay na 10 utos sa mga simbahan, wala yun. Kasi puro rebulto yung simbahan eh. Puro rebulto yung simbahan. Tapos nakapaligid pa simbahan, mga nagbebenta ng rebulto. So mayroong malaking kabalintunaan na dito sa Islam, alhamdulillah, ay malinaw ang paninindigan ng relihiyon na ito sa usapin na ito. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.